Hola mga Lods! So for today's video, bibigyan ko kayo ng idea. Meron ako sinulat dito about sa magagandang bagay dito sa Spain. So gagawin natin itong vlog na to para magkaroon ng mga idea yung mga gusto din makapunta dito. Ang dami nagtatanong kasi sa akin, paano makapunta dyan? Anong trabaho dyan? O pwede bang makapunta mula dito sa Taiwan, papunta dyan? Saan yung agency mo? Napakarami nagtatanong sa akin, nagme-message sa akin sa Facebook, sa TikTok, tapos sa mga comment sa YouTube. So, for now mga Lods, darating tayo sa punto na masasagot natin yung mga katanungan ninyo. Pero ngayon, bibigyan ko muna kayo ng mga tips or ng mga idea about sa magagandang bagay dito sa Spain. So, ito mga sasabihin ko, meron akong 1, 2 hanggang 9. Disclaimer lang, ito ay sa personal ko lang ha, na tingin ko na magagandang bagay dito sa Spain. Kung sa tingin ninyo hindi maganda yung sinabi ko, then pwede kayo mag-comment sa comment box at mag-vlog na rin kayo since so ito mga Lods, ang masasabi ko na ilan sa mga magagandang bagay dito sa Spain. Unang-una ay ang weather. So dito sa Spain merong apat na season. Merong winter, spring, summer, and fall. So ngayong October, nasa season na tayo ng fall o nagsisimula ng malagas ang mga dahon sa mga puno. Pero buhay pa rin sila. Sisibol yun kapag dating ng spring. Okay? Maganda dito dahil hindi naman buong taon malamig, hindi buong taon mainit katulad sa atin sa Pilipinas, madalas or mahaba ang panahon na napakainit. At hindi katulad sa ibang bansa na halos isang buong taon na ulan tapos malamig. Dito, nakokontrol. Ibig sabihin, merong time na napakalamig, merong time na mainit, merong time na tama lang, at merong time na ang ganda ng weather. Ang pinakagusto ko na weather dito ay siguro itong fall. Kasi kapag winter, sobrang lamig. Kapag spring naman, ay, kailangan mo na maraming antihistamine dahil sa allergy sa pollen. Oh my Then, God. kapag summer naman, ayoko nang mainit. Sobrang init. Pero mabuti na lang. Ang init dito, Lods, ay dry. Hindi katulad sa Pilipinas kapag yung init niya ay napaka malagkit. Kasi nga malapit tayo sa dagat doon sa Pilipinas. So, ayan yung number 1. Number 2, yung mga tao dito, mga Lods. Sa experience ko, sa 7 taon, mababait naman ang mga Espanyol. Mababait naman sila. Meron, pero hindi lahat kasi meron din talagang maledukada. Merong mga hindi magagandang ugali, magagaspang ugali. Pero napapansin ko naman sa kanila, mababait naman sila. Wala pang nambubuli sa akin ng mga Spanish. Ang mga na-encounter ko actually na hindi mababait, yung mga hindi talaga Espanyol by blood. Yung mga naging residente na lang dito ng mga ibang lahi, pero hindi naman lahat Tapos sila yung kadalasan na nagiging laman ng balita na magulo, away, ganyan. Ewan ko ba? Number 3 mga Lods ay ang food. So dito, wala kang magiging problema kung dito gusto mo tumira dito sa Spain dahil marami namang Filipino restaurants dito. Lalo dito sa area ng ng Madrid, dito sa area namin dito malapit sa Cuatro Caminos, Bravo Murillo, Tetuan. Ay naku, hindi mo mamimiss ang mga Filipino food dahil ang daming competition ng mga Filipino restaurant. Isa na kami doon. Pero kami restaurant dito. Kaya maganda rin tumira dito sa Spain mga Lods. Dati nung una pa lang ako kasi nung una pa lang ako malayo kami dito. So talagang excited ako makapunta sa mga Filipino restaurants kasi nga makakain na ulit ako ng pagkain ng Pilipino. Tsaka talagang gumagawa ko dati ng mga vlog sa mga Filipino restaurant. Nagkataon lang nagkaroon kami ng restaurant. So hindi na ako nakapag-vlog sa kanila. Pero masasarap yung mga pagkain nila. Bawat restaurant dito may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang specialty mga Lods. So syempre punta kayo sa Lods Baritapas. Nandiyan ngayon bulalo namin, lomi. Napasok ko pa. Punta na kayo sa Lods Baritapas. Dito lang sa Calle Bravo Murillo 202, Madrid, Spain. Okay. And then pagkain ng mga Espanyol, syempre, pamilyar din naman tayo sa paella. Tapos yung mga tapa-tapa, yun nga lang talaga. May pagko-compare mo rin talaga yung mga pagkain nila
na syempre lalo na kung nasanay ka sa pagkain ng mga Pilipino, yung mga tusok. Walang ganun dito mga lods. Pero quality naman ang pagkain nila. Lalong-lalo na yung pati wine. Oh my God. Tapos yung mga ham nila, mga keso, na syempre kapag hindi ka nasanay sa mga pagkain na yon, medyo kakaiba para sa'yo, lalong-lalo na kapag bago ka dito sa Spain. Yung mga nakasanayan mong ham, tapos keso sa Pilipinas, may kukumpara mo. Ako personally, mas gusto ko yung keso natin sa Pilipinas. Pero ham, the best ang ham dito. Oh The my best ang God. wine. Tapos dito rin ako natuto kumain ng mga olives. Next mga lods ay ang cost of living. Mas maganda pa rin at mas mura pa rin ang cost of living dito sa Spain mga lods. Ang pagkain, mas mura. For example, kumpara sa Switzerland, kumpara sa France, I think mas mura pa rin talaga dito sa Spain mga lods, mas affordable. Yun nga lang, napansin ko, pagdating sa renta ng mga apartment, ng mga condo, ng mga piso na tinatawag, mahal na. Next time, pag-usapan natin yung mga hindi magagandang bagay dito sa Spain. Okay? Pero mas okay pa rin pagdating sa mga bilihan ng mga damit. Marami kang mabibiling damit dito na mura. Meron pang mga tawag dito, outlet. Yan, outlet na mga mahilig dyan mag-shopping. Meron dito mura mga pagkain. Yeah, sabi ko, mas okay dito sa Spain. Tsaka mga prutas, karne, isda, yan ang mga pinaka-importante. Mas mura dito. Next is healthcare system. Ay, naku lods, wala akong masabi sa healthcare system dito. Kahit na public, kahit na private, okay na okay. Napaganda ng healthcare system dito. Yung mapapansin mo dito, yung ambulansya pa lang lods, para na siyang hospital dahil kumpleto. Tsaka ang bilis ng ano dito, ang bilis ng aksyon ng mga dito, ng ambulansya, yung mga bombero, pulis. Ang bilis mga lods, tsaka dito mga lods, yung mga pulis, talaga makikita mo talagang may ikot-ikot sila. Oo, everyday makikita mo talaga sila. Kaya kapag tumawag ka ng pulis, tumawag ka ng ambulansya, ang bilis. Tas lahat sila madali makakadaan sa mga kalye kasi nga naman maayos din yung system dito ng mga kalye mga lods. Okay ang healthcare system dito kahit wala kang papel or hindi ka residente dito talaga sa Spain na permanente, aasikasuhin ka pa rin nila mga lods. Lalo na kapag meron kang ipinanganak na baby, kahit hindi ka pa residente dito, hindi ka nila ano tawag dun? Hindi ka nila hihindian. And then, kaya isa sa mga reason kung bakit siguro napakaraming mga matatanda dito na ang haba ng buhay, kasi kahit magkasakit sila, hindi sila may stress na kung anong gagamitin nila pang papagamot. Kasi nga, libre dito. Tsaka high-tech ang mga gamit dito para sa pagpapagamot. Oo. Ayun, napansin ko dito, Lods, kaya isa sa mga nakakatakot talaga sa Pilipinas kapag nagkasakit ka doon, tapos wala kang suporta ng insurance. Hindi ko nga alam kung okay ang insurance sa Pilipinas eh. Sana yung healthcare system na nangyayari dito sa Spain, sana ganoon din mangyari sa Pilipinas. Ay ako. Number 6 na mga lods. Mga lugar dito sa Spain. Yes. Ang dami mga ganda dito ang lugar sa Spain mga lods. Siyempre ang dami pumupunta dito ng turista para makita yun. Kasi sila, inaalagaan talaga nila yung mga lumang building. Sobrang importante para sa kanila yung history, yung kasaysayan ng isang lugar. Kaya talagang inaalagaan nila yun. Inaalagaan nila yung mga lugar na yun dito sa Spain mga lods. Kaya kahit ilang daang taon na ang nakalipas, ngayon buhay pa din. At magaganda talaga, maraming mga tourist destinations dito na mapupuntahan. Pero mas masasabi ko, pagdating sa mga beaches, sa mga dagat, the best pa rin ang Pilipinas mga lods. Kaya ang advantage natin sa kanila. Pero marami din talagang magagandang lugar dito na pwedeng pag-swimmingan kapag summer. Number 7, holidays. Napakaraming holidays dito mga lods. Or syempre kapag holidays, walang pasok, ang mga bata, ang mga trabahador. Surprise! Kasi ang daming holidays. Parang mas maraming pang holidays ang mga empleyado kumpara sa mga business owners talaga eh. Dahil sobra talaga din silang
active pagdating sa mga sa mga piyesta, mga lods. Talagang nagse-celebrate sila dyan. Parang sa atin sa Pilipinas, di ba? Taon-taon, bawat lugar merong piyesta. Pero dito sobrang ang daming holidays talaga. Parang mapapasin, holidays na naman? Holiday na naman? Wala na naman silang pasok. Sobrang ganun karaming holiday dito sa Spain. Next is number 8. Ayuda ng gobyerno, mga lods. Kapag dito, marami kang makukuhang ayuda ng gobyerno katulad ng halimbawa, yung merong asawa, buntis ng anak, marami kang makukuhang ayuda para sa bata, para sa'yo, para sa pamilya mo, napakarami. Lalo na kung trabahador ka dito tapos nagbabayad ka talaga ng tax or syempre, nakaalta ka sa seguridad social, marami kang makukuhang ayuda. Katulad dun dati din ng ng pandemic, ang dami din nakukuhang ayuda ng mga nakilala ko, mga pagkain, supply. Halimbawa, mawalan dito ng tubig pala. May mga truck na pupunta dito na meron ng galon-galon na tubig kasi iwan nila sa kalye nila. Sino na naka-experience ng ganon? Na-experience din namin yun nawala ng kuryente, ng tubig. Tapos kukuha ka dun sa isang lugar ng mga tubig na social, nakagalon na. Ganun dito. Maraming ayuda ang gobyerno ng Espanya sa mga tao dito sa Spain, mga lods. And number 9, the Filipino community. Dito sa Spain, maraming Pilipino, mga lods. Siguro kahit saan naman Katulad din sa Hong Kong, ang daming Filipino community, di ba? Then, dito, isa sa mga reason kung bakit hindi mo talaga may mamiss ng sobra-sobra o hindi ka ma-homesick sa Pilipinas. Dahil ang daming Pilipino dito sa Madrid. Pero syempre, napakalawak ng Spain. Hindi natin alam kung sa iba pang area ng Spain na meron. Pero dito sa Madrid, dito sa banda ng Cuatro Caminos, Bravo, Morillo, ang daming Pilipino. Mga active din naman yung mga Filipino community pagdating sa mga sports, sa mga bayanihan, natutuwa ako sa Facebook, maraming group na nag-share sila, ito may trabaho dito, ganyan, kontakin mo lang sa ito, ganyan. Pero, syempre, pipili pa rin kayo or aalamin nyo pa rin kung sino talaga yung mga legit dun, mga lods. Meron din naman talagang hindi mapagkakatiwalaan dito. Meron din mga ganap dito, may mga eksena din ng mga Filipino community dito. Pero, overall, masaya naman dito, okay dito. Mababait ang mga Pilipino dito sa Madrid. Hindi lang din talaga may iwasan na may mga eksena. So, ayan mga lods. So, ayan yung mga masasabi kong magagandang bagay dito sa Spain. So, kung isa ka rin na Pilipino na nakatira dito sa Spain, kung meron kang maidadagdag na magandang bagay dito sa Spain, o pwede mong maidagdag yan sa ating comment box. Nang sa ganun, mabasa ng mga kapwa natin Pilipino, mga kababayan na nangangarap o gusto rin makapunta rito sa Spain, makapagtrabaho at dito na rin maging residente at pagkatapos nun, maging nasyonalidad na sila. So, mga susunod na vlog, i-vlog natin yung kung paano kayo magiging residente dito sa Spain hanggang sa maging Espanyol na kayo. Imagine, Spanish citizen ka na, mga lods. After ilang taon lang po pwede ka na maging Spanish citizen. Ayun ang kinaganda rin dito sa Spain. Meron kang pagkakataon na maging citizen after how many years lang. Hindi katulad sa ibang bansa. Mabutan 10 years or worse, hindi sila pwede maging nationality or kahit man lang maging residente na permanente dun sa bansa na yun. Bueno, yan lang mga lods. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka sa punto na to, maraming salamat sa iyo. Thank you. Don't forget to follow or subscribe to my YouTube channel. Lods, meron din akong Facebook page. Paki-follow din yan. Lods ang pangalan. At TikTok, Lods_Alexis. Maraming salamat at hanggang sa muli. Kung meron kang gustong ipa-vlog or malaman, i-comment mo lang yan sa ating comment box. I-try natin na sagutin. Okay? Maraming salamat ulit and hasta luego mga lods. Ciao!